isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Maharlika ng Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating pong mga tagapakinig at lalo na sa ating pong mga subscribers. Welcome po kayong lahat sa ating channel at muli samahan nyo kami sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Joshua. Dito na po tayo sa Kabanata 6. Joshua, Kabanata 6, ang pagbagsak ng Jericho. Ngayon, ang mga pintuan ng Jericho ay mahigpit na nakasarado dahil sa mga Israelita. Walang sino man ang makapasok o makalabas. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyo ang Jericho, kasama ang hari at ang mga mandirigma nito." So, takot na takot ang mga nasa loob ng Jericho sa mga Israelita. Kaya nakakandado. Ang kanilang tarangkahan o pintuan ng kanilang siyudad. Pagkatapos ay nagbigay ng tagubilin si Yahweh. Magmarcha kayo sa palibot ng pader ng lungsod ng isang beses, kasama ang lahat ng mga armadong lalaki. Gawin 7 saserdote ng mga shofar na yari sa sungay ng lalakan. Okay. So, ibig sabihin mo, ka ba ng tipan? Okay. Sa ika-7 araw, magmarcha kayo sa paligid ng lungsod ng 7 beses habang hinipan ng mga saserdote ang mga shofar. Habang hinihipan. Okay. Hinihipan. Okay. Kapag narinig ninyo ang mahabang tunog mula sa mga shofar, pasigawin ang buong hukbo ng isang malakas na sigaw. Pagkatapos ay iguguho ang pader ng lungsod at ang hukbo ay papasok diretso sa loob. So siguro yung 6 na araw, pinahihina lang muna nila yung pundasyon, yung frequency ng ng shofar. Sa ika-7, dahil siguro nagkaroon na ng mga crack o whatever, sa sigaw nila sa kasi shofar, guguho, no? Kaya ginawa ni Joshua, anak ni Nun, ang iniutos ni Yahweh sa kanya. Tinawag niya ang mga saserdote at pinaabot ang mga tagubilin. Sinasabing, dalhin ninyo ang kabanang tipan ni Yahweh at magdala ang 7 saserdote na mga shofar sa harap nito. At inutusan niya ang hukbo. Sumulong, magmarcha sa paligid ng lungsod na may mga armadong bantay sa unahan ng kabanang tipan ni Yahweh. Nang matapos magsalita si Joshua sa mga tao, ang 7 saserdote na may dalang 7 shofar sa harap ni Yahweh ay sumulong, hinipan ang kanilang mga shofar at sumunod sa kanila ang kabanang tipan ni Yahweh. Ang mga armadong bantay ay nagmarcha sa unahan ng mga saserdote na umiihip ng mga shofar at ang mga bantay sa hulihan ay sumunod sa kaban. Habang patuloy na hinihipan ang mga shofar, ang hukbo ay walang imik. Okay. Ngunit iniutos ni Joshua sa hukbo, huwag kayong sisigaw ng panlaban, huwag ninyong itaas ang inyong mga boses, at huwag magsalita ng kahit ano hanggang sa araw na aking sabihin na sumigaw kayo. Saka lamang kayo sisigaw. So wala talaga magsasalita. Siguro iba yung frequency ng boses ng tao. Saka yung masisira yung purong tunog ng shofar, no? Okay. Kaya ipinadala niya ang kabanang tipan ni Yahweh upang maglibot sa paligid ng pader ng lungsod ng isang beses.
Pagkatapos nito, bumalik ang hukbo sa kampo at doon nagpalipas ng gabi. Okay. Siguro yung kombinasyon yun ng kaba ng tipan at ng tunog ng shofar, no? Kinaumagahan, kasi sabi ko, naku, baka gumuho yung bahay pag nagpatunog tayo. Verse 12, kinaumagahan, maagang bumangon si Joshua at kinuha ng mga saserdote ang kaba ng tipan ni Hawa. Ang pitong saserdote na may dalang pitong shofar ay sumulong, nagmamarcha sa harap ng kaba ng tipan ni Hawa habang hinipan ang mga shofar. Ang mga armadong lalaki ay nasa unahan nila at ang mga bantay sa hulihan ay sumusunod sa kaban ng tipan ni Hawa habang patuloy na hinihipan ang mga shofar. Okay. Sa ikalawang araw, nagmarcha sila sa paligid ng lungsod ng isang beses at bumalik sa kampo. Ginawa nila ito sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, maagang bumangon sila bago pa sumikat ang araw at nagmarcha sa paligid ng lungsod gaya ng dati. Maliban sa araw na ito, pinalibutan nila ang lungsod ng 7 beses. So yung unang 6 na araw, parang sinanay lang nila yung mga tao para hindi magpanik. Para pinakampante lang nila dun sa tunog ng shofar. So, 6 na. So, yung ikawatapitong araw, doon nila binigay yung, yung, yung tagal at saka yung haba ng, pagtunog ng shofar. Okay. Sa ikapitong pag-ikot ng hipa ng mga saserdote ang mga shofar, iniutos ni Joshua sa hukbo, sigaw kayo, sapagkat ibinigay na ni Yahweh ang lungsod sa atin. Ang lungsod at lahat ng nasa loob nito ay itinakda para kay Yahweh. Tanging si Rahab na babae nagbebenta ng aliw at ang lahat ng kasama niya sa kanyang bahay ang ililigtas dahil itinago niya ang mga espiya na ating isinugo. Isang pabor kay Yahweh ating alahayam. Ngunit layuan ninyo ang nasamsam na yaman upang hindi ninyo dalhin ang sarili ninyong kapahamakan sa pagkuha ng alinman sa mga iyon. Kung hindi, gagawin ninyong salarin ang buong Israel at magdadala ng gulo sa buong kampo. Lahat ng gawa sa ginto, pilak, tanso at bakal ay para kay Yahweh at kailangan dalhin sa kanyang kabang yaman. So lahat ng mga metal, yung mga natutunaw, Okay, paglilinaw. Ang pagbanggit ng salitang kabangyaman ay nagpapahiwatig na mayroon ng ingat yaman ang mga Israelita noong mga panahong iyon. Verse 20, nang hipan ang mga shofar at sumigaw ang hukbo, gumuho ang pader ng Jericho. Lahat ay sumugod sa loob at sinakop ang lungsod. Itinakda nila ang lungsod para kay Yahweh at pinaslang ang lahat ng tao at hayop sa loob nito, maging bata o matanda, gamit ang espada. So walang itinirang buhay. Pagkatapos, iniutos ni Joshua sa 2 lalaking espiya, puntahan ninyo ang bahay ng babae at ilabas siya, kasama ang lahat ng tao sa kanyang sambahayan, alinsunod sa inyong pangako sa kanya. Kaya't pumasok ang mga kabataang espiya at inilabas si Rahab, ang kanyang mga magulang, mga kapatid at lahat ng kasama sa kanyang bahay. Nilagay nila sila sa isang lugar sa labas ng kampo ng Israel. Okay. Siguro si Rahab para hindi lumabas yung nag-imbita siya sa siguro inisip niya na magse-celebrate sila, hindi niya sinabi yung totoong dahilan kung ba't niya inimbita yung mga yon, kanyang pamilya. Verse 24, pagkatapos ay sinunog nila ang buong lungsod at lahat ng nasa loob nito. Ngunit kinuha nila ang lahat ng ginto, pilak, tanso at ngunit iniligtas ni Joshua si Rahab at ang lahat ng kasama niya sa loob ng bahay dahil itinago niya ang mga taong isinugo ni Joshua bilang mga espiya sa Jericho. Si Rahab at ang kanyang pamilya ay nanirahan kasama ng mga Israelita mula noon. Pagkatapos, nagpahayag si Joshua ng sumpa
laban sa sinumang magtatangka na muling itayo ang lungsod. Sabi niya, sumpain sa harapan ni Yahawa ang sinumang magtatangka na muling itayo ang Jericho. Ang sinumang maglalatag ng pundasyon nito ay gagawin ito, kapalit ng kanyang panganay. At ang sinumang magtatayo ng mga pintuan nito ay gagawin ito kapalit ng kanyang bunsong anak. Yun. Kaya si Yahawa ay sumama kay Joshua at ang kanyang katanyagan ay kumalat sa buong lupain. Hindi ko lang matandaan kung may nagtayo nga nagtayo uli nito ng pundasyon at Wala pintuan. sis. Wala ba? Oo. Okay. Kabanata 7. Ang kasalanan ni Akan. May katanungan, reaction, bago tayo proceed? Wala akong nababasa. Okay? Ang kasalanan ni Akan. Akan ba yun? Akan. Okay. Matapos matagumpay na masakop ng mga Israelita ang Jericho, ang kanilang susunod na target ay ang lungsod ng Ai. Ngunit hindi nila alam, isa sa mga Israelita ay nagnakaw mula sa mga samsam ng digmaan na nakalaan kay Yahawa, ang alahayam. Si Akan, anak ni Carmi, na anak ni Zimri, na anak ni Zerah, mula sa tribo ng Juda, ay kumuha ng ilan sa mga ito. Kaya nagalit si Yahawa ang alahayam laban sa mga Israelita. So ito naman anak ni Zimri. Di ba napatay na si Zimri? Oo. So tribo ni Juda eh. So itong Akan naman, anak naman niya. Yung Zimri na tinuhog ni no? Oo. Ni Pinehas. Pinehas. Tapos ito naman, yung anak naman niya talagang no? Kumuha ng ilan sa mga ito. So, mga rebelde talaga, no? Suwail. Verse 3, nagpadala si Joshua ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai na malapit sa Bet-Aven, sa silangan ng Bethel, at sinabi sa kanila, tumungo kayo at tiktikan ang lugar. Kaya ang mga lalaki ay tumungo at tiniktikan ang Ai. Nang sila ay bumalik kay Joshua, sinabi nila, hindi kailangang buong hukbo ang tumungo laban sa lungsod ng Ai. Magpadala lamang ng 2,000 o 3,000 lalaki upang sakupin ito at huwag nang isama ang buong hukbo sapagkat kakaunti lamang ang naninirahan doon. Kaya humigit kumulang 3,000 ang tumungo sa Ai, ngunit sila ay tinaboy ng mga lalaki ng Ai na pumatay sa humigit kumulang 36 sa kanila. So namatay ang 36. Hinabol nila ang mga Israelita mula sa pintuan ng lungsod hanggang sa minahan ng bato at pinatay sila sa mga dalisdis. Dahil dito natunaw ang puso ng mga Israelita sa takot at naging parang tubig. Kasi siguro malalaki itong mga no? Pagkatapos, pinunit ni Joshua ang kanyang damit at nagpatira pa sa harap ng kabanang tipan ni Yahawa at nanatili roon hanggang gabi. Ginawa rin ito ng mga nakatatanda ng Israel at nagwisik ng alikabok sa kanilang mga ulo. At sinabi ni Joshua, ay makapangyarihang Yahawa, bakit mo dinala ang mga taong ito sa kabilang ibayo ng ilog Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amorite para wasakin kami? Sana ay nasiyahan na lamang kami sa kabilang ibayo ng ilog Jordan. Patawarin mo ang iyong lingkod, Yahawa. Ano ang aking masasabi ngayong ang mga Israelita ay tinaboy ng kanilang mga kaaway? Ang mga Kanaanite at iba pang tao sa lupain ay makakarinig nito at sila ay magtitipon sa palibot namin at lilipulin kami sa ibabaw ng lupa. Ano na ngayon ang gagawin mo para sa iyong dakilang pangalan? Siyempre, sasabihin niya, ay mahihina pala itong mga Israelita eh. So, magkakaroon ng tapang yung mga kalaban. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa? Ang kampo ng mga Israelita ay nadungisan at nagkasala dahil nilabag nila ang aking tipan na iniutos ko sa kanila na sundin. Isang tao sa inyo ay nagnakaw ng mga bagay na nakalaan sa akin at nagsinungaling.
Iyon ang dahilan kung bakit hindi makakalaban ang mga Israelita sa kanilang mga kaaway, sapagkat sila ay itinalaga na para sa pagkawasak. Hindi ako sa iyo maliban kung lipulin mo ang sino bang lumabag sa aking mga utos. So matindi talaga pag hindi ka sumunod, ano? Kahit isa lang sa mga miyembro, kumbaga yung weakest link, madadami ang buong hukbo ng Israelita. Humabi ni Yahweh, ang alahiyam ng mga Israelita, isa sa inyo ay nagnakaw at nagtago ng mga bagay na nakalaan sa akin, na nagdungis sa buong kampo. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kaaway, maliban kung isauli ninyo ang mga ito sa ingatang yaman. Sa umaga, haharap kayo ayon sa inyong mga tribo. Ang tribo na pipiliin ni Yahweh ay haharap ayon sa mga angkan. Pagkatapos, ang angkan na pipiliin ni Yahweh ay haharap ayon sa mga pamilya. At ang pamilya na pipiliin ni Yahweh ay haharap ayon sa mga lalaki. Ang sinumang mahuling may hawak ng mga bagay na nakalaan sa akin ay papatayin sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya at sa kanyang pamilya at pagsunog sa lahat ng kanyang ari-arian. Naku, ang tindi. Nilabag niya ang tipan ni Yahweh at gumawa ng kasuklam-suklam na bagay sa gitna ng mga Israelita. So, ganun ba talaga? Hanggang ngayon ba ay ganyan pa rin ang sumpa sa mga magnanakaw? Oo, kasi pag lalaki, parang head of the family siya, no? Pati ang kanyang Siguro pamilya ay naman sis, ano? ganun po. Kasi Practice 'di pa ba, rin ito. oo, 'di ba sabi nga, yung wag mo pakainin ng nakaw ang pamilya Oo. mo. 'Di ba parang sumpa yung pinapakain mo ng nakaw. Kasi ang mga anak mo magiging magnanakaw din. Ayun. So, yun pa rin ang carried over pa rin ang sumpa ng mga magnanakaw, ano? Sabi Verse nung ano, 16. oo, Kinabukasan ng umaga, pinaharap. Ah, oo sis, ah, sige sis. oo, share ko lang kasi merong isang ano, tribo Oo. sa Benguet na nakausap namin dati na sabi niya kapag pumunta ka sa kanila, ang mga tao sa kanila ay hindi daw na impluwensya ng anumang relihiyon o anumang mga um yung mga mga dayuhan. Sabi, yung ano daw nila mga ang turo sa kanila, bawal daw talaga ang magnakaw. Kaya sabi, kahit maiwan mo man daw ang wallet mo o anumang bagay, maiwan mo sa kanila, ay babalikan mo kung saan mo yan naiwan. Walang kukuha niyan kung saan mo naiwan. Ang galing, no? Oo. Mm-mm. Kasi sabi nila, Di ba ang may kwento nga doon? Kahit tapakan mo yun, yung tapakan mo lang hindi pwede. sabi nung Puputulin ng nakausap paa. namin, pagka nahuli ka daw sa kanila na nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Kung ano daw ang ginamit mo na parte ng katawan para mawala yung isang bagay, yun din ang kukunin sa'yo. So, ibig sabihin, practice pa rin nila yung life to life, an eye for an Mm. eye. Kaya nga meron silang mga honesty store, di ba? Oo. Kahit sa So, mayroon pa Batanes, rin, gano'n, hindi ko alam kung honesty store. hanggang ngayon, Walang bantay sa oo, presyo doon. hindi ko alam kung hanggang ngayon ay hindi pa sila contaminated. Kasi siguro nakausap ko yan ay Pag nga sa may Mindanao nga, mga 20 years ago na nakausap ko yun. kahit sa may Mindanao meron daw Hmm. sabi nung isang ah
parang may may mga dayo doon. Tapos naiwan niya yung kanyang gamit. Sabi nung isang naman, isang katutubo, ah, naku, sabi niya, naku, baka mawawala yung gamit ko. Sabi nung katutubo, hindi mawawala yan, wala namang Kristiyano dito. Ganun. Oo. Yun nga yun nga sinabi pa eh. Wala pa daw Kristiyano sa kanila, kaya walang magnanakaw. Hindi mawawala yun kasi wala nang dito. Sayang, putol-putol pa sis. Wala nang Kristiyano, sabi. Anyway, Baka verse may 16. Sis, baka mayroong Kinabukasan ng sa'yo. umaga, pinaharap ni Joshua ang mga Israelita ayon sa kanilang mga tribo. Oo, At ang tribo ni putol-putol Judah kasi. ang napili. Paano kaya ang pagpili niya? Oo. May Putol-putol. Sayang sis, kasi masyadong sinasabi. delayed yung signal Oo, ko ha. sayang Action. sinasabi mo sis, di ka namin naintindihan. Putol-putol. Baka mayroong nakakonect sa'yo sa ano mo, data. Ako na po. Sige, take Nasaan na over ba? muna sis. Sige Oo. po. Opo. Nasaan na ba? Verse 16. Nasaan na ba yung verse 16? Verse 16. Dito? Kinabukasan Ayan. ng umaga. Kinabukasan ng umaga, pinaharap ni Joshua ang mga Israelita ayon sa kanilang mga tribo, at ang tribo ng Juda ang napili. Ang mga angkan ng Juda ay humarap, at ang mga Serahites ang napili. Pinaharap niya ang angkan ng mga Serahite ayon sa mga pamilya, at si Simri ang napili. Pinaharap ni Joshua ang kanyang pamilya ayon sa mga lalaki, at si Ashan na anak ni Akan, Oo, na si anak Akan. ni Carmi, Oo, ni na Carmen. anak ni Simri, na anak ni Zerah, mula sa tribo ng Juda ang napili. Pagkatapos, sinabi ni Joshua kay Akan, "Anak ko, bigyan mo ng kalwalhatian ang karangalang si Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Aminin mo ang iyong ginawa. Huwag mo itong itago sa akin." Sumagot si Akan, "Totoo, nagkasala ako laban kay Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Ito ang aking ginawa. Nang makita ko ang mga samsam, ako ay naghangad at kumuha ng isang magandang damit mula sa Babylon. 200 shekel ng pilak at isang bareta ng ginto na tumitimbang ng 50 shekel, at inilibing ko ang mga ito sa lupa sa loob ng aking tolda. Kaya nagpadala si Joshua ng mga lalaki mula sa hukbo na naghukay sa loob ng tolda. Oo, sige sis. At doon nila natagpuan ang mga kayamanan na ninakaw ni Akan. Kinuha ng hukbo ang mga ito at dinala kay Joshua sa harap ng lahat ng mga Israelita, kung saan inilatag nila ang mga ito
sa harap ni Yahweh. Pagkatapos, kinumpis ka ni Joshua at ng mga Israelita kay Akan ang lahat ng mga kayamanan na kanyang ninakaw, kasama ang kanyang pamilya, mga hayop, tolda, at lahat ng iba pa niyang ari-arian, at dinala ang mga ito sa libis ng Akor. Sinabi ni Joshua, "Bakit mo dinala ang kapahamakang ito sa amin? Si Yahweh ay magdadala ng kapahamakan sa iyo ngayon." Pagkatapos, binato ng mga Israelita si Akan kasama ang kanyang pamilya at sinunog ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa ibabaw ni Akan ay nagtambak sila ng malaking bunton na mga bato na nananatili hanggang sa araw na isinusulat ito. Pagkatapos, tumigil ang matinding galit ni Yahweh. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na libis ng Akor mula noon. Yada. May mga Yada. katanungan? May katanungan po ba, mga kapatid? Sis Pearl, pakibasa nga ng katanungan. Mayroon yata sa chat box. Meron sis, wait lang ah. Ito, sabi niya, paano ang pagpili ng alahayam? Palabunutan po ba? Walang nabanggit sis eh. Kung palabunutan ang pagpili, kasi pinaharap kay Joshua yung pamilya. Siguro kasama ni Joshua ang si Yahweh the Son na siyang nagdidikta sa kanya kung sino ang kanyang pipiliin. Maari. Oo. Kasi nung nag-ikot pa lang sila sa lugar ng AI, di ba? Oo. Kailan siya nag-command ng, sige, sigaw na tayo, ganun. Oo. Noong narinig niya na may command sa kanya. Oo. Oo, tama. Pwede. Okay. Pangalawang tanong. Dinidiktahan, oo. Alam ko dinidiktahan siya ni Yahweh the Son. Oo. Okay. Ito may pangalawang tanong. Okay. Tatanong ba ito o ano ba ang tamang gamitin? Inilibing ba o ibinaon? O ang mas maganda siguro na gamitin hindi inilibing kundi ibinaon. Ibinaon. Ay, sa lupa. Ano ba Oo. paano? Ano to? Balikan natin. Asan ba yon? Oo. Yung sa kasalanan ni Akan. Yung pagkuha niya ng mga ano. Yung nung ano siya ng totoo, nagsabi ng totoo. Oo. Inilibing, ibinaon, ayun. Ayan. Ibinaon. Okay. Ibinaon ko ang mga ito sa lupa sa loob ng aking tunda. Inilibing kung buhay. Oo. Kung bagay. Ayan. Okay, so napalitan na. So, proceed na tayo sa Kabanata 8. Okay. Kabanata 8. Pinasa ang ay? Tama po. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Dalhin mo ang buong hukbo, umakyat at salakayin ang Ai, sapagkat ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang hari ng Ai at kanyang mga tao, ang kanyang lungsod at ang kanyang lupain.
Gawin ninyo sa Ai at sa hari nito ang ginawa nyo sa Jericho at sa hari nito. Maliban na maaari kayong kumuha ng mga nasamsam na yaman at hayop para sa inyong sarili. Maglagay ng tambangan sa likod ng lungsod. Kaya't lumabas si Joshua at ang buong hukbo upang salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 pinakamahusay niyang mandirigma at isinubo sila sa gabi na may ganitong utos. Makinig kayong mabuti. Maglagay kayo ng kublihan sa likod ng lungsod. Huwag kayong lumayo rito. Lahat kayo ay maging alerto. Ako at ang lahat ng kasama ko ay susulong sa lungsod. At kapag lumabas laban sa amin ang mga lalaki, tulad ng kanilang ginawa noon, kami ay magpapanggap na tumatakas mula sa kanila. Hahabulin nila kami hanggang sa malayo sila mula sa lungsod. Sapagkat sasabihin nila, tumatakas sila mula sa atin tulad noong una. Kaya kapag kami ay tumakas, kayo ay babangon mula sa kublihan at sasakupin ang lungsod. Ibibigay ito ng alahayam sa inyong mga kamay. Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sunugin ito. Gawin ang inuutos ni Yahweh. Siguraduhin sundin ang aking mga utos. Hindi ganyan. Kaya't isinubo ni Joshua ang mga tao at pumunta sila sa lugar ng kublihan at naghintay sa pagitan ng Bethel at Ai, sa kanluran ng Ai. Ngunit si Joshua ay nanatili sa gabing iyon kasama ng bayan. Kinaumagahan, maagang tinipon ni Joshua ang kanyang hukbo, at siya at ang mga lider ng mga Israelita ay nagmarcha patungo sa Ai. Ang buong puwersang kasama niya ay nagmarcha at lumapit sa lungsod at dumating sa harap nito. Nagkampo sila sa hilaga ng Ai na may lambak sa pagitan nila at ng lungsod. Kumuha si Joshua ng kumulang 5,000 lalaki at inilagay sila sa kublihan sa pagitan ng Bethel at Ai sa kanluran ng lungsod. Kaya't ang mga sundalo ay umuko pa sa kanilang mga posisyon. Ang pangunahing kampo sa hilaga ng lungsod at ang tambangan sa kanluran nito. Sa gabing iyon, si Joshua ay pumunta sa lambak. Nang makita ito ng hari ng Ai, siya at ang lahat ng tao ng lungsod ay nagmadaling lumabas ng maagang maaga upang harapin ang mga Israelita sa labanan sa isang lugar na nakatanaw sa Araba. Ngunit hindi niya alam na may tambangan laban sa kanya sa likod ng lungsod. Si Joshua at ang hukbo ng mga Israelita ay tumakas patungo sa ilang. Hinabol ng buong hukbo ng Ai si Joshua at ang mga Israelita patungo sa ilang.
Iniwan nilang walang bantay ang lungsod na bukas ang mga pintuan. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh kay Joshua, Iunat ba to o lunat? Iunat. Iunat mo patungo sa Ai ang sibat na nasa iyong kamay, sapagkat ibinibigay ko ang lungsod sa iyong mga kamay. Kaya iniunat ni Joshua patungo sa lungsod ang sibat na nasa kanyang kamay. Sa sandaling ginawa niya ito, ang mga tao sa tambangan ay mabilis na bumangon mula sa kanilang posisyon sa likod ng lungsod at sumugod. Sinakop ang lungsod at agad itong sinunog. Ang hukbo ng ay lumingon at nakita ang usok ng lungsod na tumataas patungo sa langit. Ngunit wala silang pagkakataong makatakas sa anumang direksyon, sapagkat ang mga Israelita na tumatakas patungo sa ilang ay bumalik at hinabol ang sa kanila ay humahabol. Iyon ay dahil si Joshua at ang kanyang hukbo ay bumalik nang makita nilang nasakop na ang lungsod at sinunog na mga taong nasa kublihan. Ang mga Israelita na nagkukubli ay lumabas din mula sa lungsod, kaya't ang hukbo ng ay nahuli sa gitna, na may mga Israelita sa magkabilang panig. Pinatay sila ng mga Israelita gamit ang tabak, na walang panig, na walang iniwang buhay o takas. Ngunit kinuha ng hukbo ng mga Israelita ang hari ng Ai ng buhay at dinala siya kay Joshua. Matapos patayin ng mga Israelita ang lahat ng lalaki sa Ai na nasa bukid at sa ilang, bumalik sila sa Ai at pinatay ang natirang ilang tao sa loob ng lungsod. 12,000 lalaki at babae ang namatay sa araw na iyon. Lahat ng tao sa Ai. Sapagkat hindi ibinaba ni Joshua ang kamay na nakataas na may hawak na sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng nasa Ai. Kinuha ng mga Israelita para sa kanilang sarili ang mga hayop at nasamsam na yaman ng lungsod, tulad ng inuutos ni Yahweh kay Joshua. Pinatay ni Joshua ang hari ng Ai at tinuhog ang katawan nito sa isang poste at iniwan ito hanggang sa paglubog ng araw. Bago magdilim, pinababa ni Joshua ang katawan at inilibing ito sa pasukan ng lungsod at nilagyan nila ito ng malaking tambak na bato. Kaya't sinunog ni Joshua ang lungsod ng Ai at ginawa itong permanenteng tambak ng mga guho, isang liblib na lugar hanggang sa isinusulat ito. Ang panunumbalik ng tipan sa bundok Ebal. Pagkatapos nagtayo si Joshua ng altar sa bundok Ebal para kay Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita, ayon sa inuutos ni Moises na lingkod ni Yahweh sa mga Israelita noong siya ay kasama pa nila.
Itinayo ni Joshua ang altar ayon sa nakasulat sa mga batas ng tipan na ibinigay ng alahayam kay Moises. Isang altar na gawa sa mga batong hindi tinapyas, na walang ginamit na bakal na kasangkapan. Sa altar, naghandog sila ng mga handog na susunugin at mga handog pagsasaluhan kay Yahweh. Pagkatapos, isinulat ni Joshua sa mga bato ang kopya ng mga batas ng alahayam sa harap ng mga Israelita kasama ang mga dayuhang naninirahan sa gitna nila at mga nakatatanda, opisyal at hukom ay nakatayo sa magkabilang panig ng kaban ng tipan ni Yahweh, nakaharap sa mga Levitikong saserdote na nagdadala nito. Ang kalahati ng mga Israelita ay nakatayo sa harap ng bundok Gerizim, at ang kalahati naman ay nasa harap ng bundok Ebal, ayon sa inuutos noon ni Moises, ang lingkod ni Yahweh, ng kanyang pagpalain ang mga Israelita. Pagkatapos, binasa ni Joshua ang lahat ng mga batas, ang mga pagpapala at mga sumpa, gaya ng nakasulat sa aklat ng mga batas ng tipan. Binasa ni Joshua ang lahat ng tagubilin na inuutos ni Moises. Walang ni isang salita ang hindi nabasa sa buong kapulungan ng mga Israelita, kabilang ang mga kababaihan, mga bata, at mga dayuhang naninirahan sa gitna nila. Paglilinaw. Tandaan na ang mga dayuhan ay tinatanggap sa gitna ng mga Israelita basta't sila ay susunod at itatalaga ang sarili sa tipan ng alahayam kasama ng mga Israelita. Yada. Kabanata 9. Ang panlilinlang ng mga Gibeonite. Nang marinig ng lahat ng mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, ang mga hari sa kaburulan, sa kanlurang paanan, at ang mga hari sa buong baybayin ng dagat Mediterranean hanggang sa Lebanon, ang mga matitinding pag-atake na ginawa ng mga Israelita, ang lahat ng mga hari ng mga Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite, at Jebusite ay nagtipon upang makipagdigma laban sa mga Israelita. Gayunpaman, ang mga tao ng Gibeon ay gumamit ng panlilinlang nang marinig nila ang ginawa ni Joshua sa Jericho at Ai. Nagpadala ang mga Gibeonite ng isang delegasyon na may mga asno na may dalang mga sirasirang sako at lumang mga sisidlan ng alak, may mga bitak at tinagpi. Sila ay nakasuot ng mga lumang damit at nakasuot ng mga sira-sira at tinapyas na sapatos. Ang lahat ng tinapay na dala nila ay tuyo at may amag. Pagkatapos, pumunta sila kay Joshua sa kampo sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa harap ng mga Israelita,
Kami ay galing sa isang malayong bansa. Nakipagkasundo kayo sa amin. Tandaan ang utos ni Yahweh sa Deuteronomy 20:10-18 to 18 tungkol sa mga malapit at malalayong lungsod. Sinabi ng mga Israelita, Ano yung utos ni Yahweh? Ito ang sabi dito, na huwag silang makikipagkasundo sa sino man na mga mga anak ni Kanaan, sa mga Canaanites. So, yun ang utos sa kanila, pero pagdating dito, nalin lang ito si Joshua ng mga Canaanites. Ang Na, alam ko kasi, sis, yung malalapit na bansa ay lilipulin nila. hmm, Pero yung malalayo, ah, ano, lilipulin lang ang mga, pag tinanggap sila sa malalayo, ay magiging alipin nila. Pero pag nakipaglaban, lilipulin nila lahat. Pero yung nasa malapit na bansa, automatically po lahat yun. hmm, Yun ang sabi ng ano. So yung malalay, kunwari, parang hindi sila lipulin, kumbaga, kunwari sa malay, kasi malapit sila eh. Alam nila yung utos ng Alhayam na pag malapit, yung mga malalapit na bansa, lipulin mo lahat ng tao. Pag malayo, depende sa pagtanggap nila sa inyo. oo, Pero, gagawin mo sila mga alipin, no? okay, Kaya, ayun, kaya oo, yung mga taga-Gibeon, sinabi nila, galing sila sa malayong lupalop. hmm, Umarte, mga artista talaga to. oo. Ilan po. Ilan po. Thank you. Salamat. So, nalin lang dito si Joshua eh. kami Ah, ay oo, kampo sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa harap ng mga Israelita, kami ay galing sa isang malayong bansa. Nakipagkasundo kayo sa amin. Tandaan ang utos ni Yahweh sa Deuteronomy 20:10-18 tungkol sa mga malalapit at malalayong lungsod. Sinabi ng mga Israelita sa mga Hivite, ngunit baka naman malapit lang kayo sa amin. Kaya paano kami makikipagkasundo sa inyo? Kami ay inyong mga lingkod. Sagot nila kay Joshua. Ngunit nagtanong si Joshua, sino kayo at saan kayo nanggaling? Sumagot sila, ang inyong mga lingkod ay galing sa isang napakalayong bansa dahil sa katanyagan ni Yahweh, inyong alahayam. Sapagkat narinig namin ang mga ulat tungkol sa kanya, ang lahat ng kanyang ginawa sa Egypt, at ang lahat ng kanyang ginawa sa dalawang hari na mga Amorite sa silangan ng Ilog Jordan, si Sihon na hari ng Heshbon, at si Og na hari ng Bashan, na naghari sa Ashtaroth. Sinabi sa amin ng aming mga matatanda at ng lahat ng naninirahan sa aming bansa, magdala kayo ng mga pagkain para sa inyong paglalakbay. Pumunta kayo at sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod, makipagkasundo kayo sa amin. Ang tinapay na ito ay mainit ng aming ibalot sa aming tahanan noong araw na kami ay umalis patungo sa inyo. Ngunit ngayon, tignan ninyo kung gaano ito katuyot at may amag. Ang mga sisidlan ng alak na ito ay bago ng aming punuin. Ngunit tignan ninyo kung gaano ito kakapal at may mga bitak. At ang aming mga damit at sapatos ay sira na
dahil sa napakahabang paglalakbay. Sinuri ng mga Israelita ang kanilang mga dala, ngunit hindi sila nagtanong kay Yahweh. Pagkatapos nakipagkasundo si Joshua sa kanila upang sila ay mabuhay, at pinagtibay ito ng mga pinuno ng kapulungan sa pamamagitan ng isang sinumpaang kasunduan. So yun ang kasalanan Na-scam nila. sila, na-scam sila dito, no? Oo, hindi kasi sila nagtanong kay Hawa eh. Nagtiwala sa sarili nilang kakayanan. Kaya sila nalinlang. 3 araw pagkatapos makipagkasundo sa mga Gibeonite, nalaman ng mga Israelita na sila ay kapitbahay at naninirahan malapit sa kanila. Kaya sa 3 araw, nagtungo ang mga Israelita sa kanilang mga lungsod, Gibeon, Kepira, Beeroth, at Kiriath Jearim. Ngunit hindi maaaring atakihin ng mga Israelita ang mga ito dahil ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Nagreklamo ang buong kapulungan laban sa mga pinuno. Ngunit sumagot ang lahat ng mga pinuno. Ibinigay na namin sa kanila ang aming sinumpaang kasunduan sa pangalan ni Yahweh, ating alahayam, at hindi na natin sila maaaring saktan ngayon. Ito ang gagawin natin sa kanila. Hahayaan namin silang mabuhay upang hindi kami sumpain ni Yahweh dahil sa paglabag sa kasunduan na aming ipinangako sa kanila. Hahayaan namin silang mabuhay, ngunit sila ay magiging tagaputol ng kahoy at tagadala ng tubig para sa buong kapulungan. Kaya tinupad ng mga pinuno ang kanilang pangako sa mga Gibeonite. Pagkatapos, tinawag ni Joshua ang mga Gibeonite at sinabi, "Bakit ninyo kami nilinlang sa pagsasabing, kami ay nakatira sa malayong lugar? Gayong nilinlang sa pagsasabing, kami ay nakatira sa malayong lugar, gayong malapit lang pala kayo sa amin. Ngayon, kayo ay nasa ilalim ng isang sumpa. Hindi kayo kailanman mapapalaya sa pagiging tagaputol ng kahoy at tagadala ng tubig para sa bahay ng alahayam." Sumagot ang mga Gibeonite, "Maliwanag na sinabi sa amin kung paano inuutos ni Yahweh inyong alahayam kay Moises na ibigay sa inyo ang bundok lupain at lipulin ang lahat ng naninirahan dito. Kaya natakot kami para sa aming buhay dahil sa inyo. At iyon ang dahilan kung bakit namin ito ginawa. Kami ngayon ay nasa inyong mga kamay. Gawin ninyo sa amin ang anumang inyong nakikitang mabuti at tama." Kaya iniligtas ni Joshua ang mga Gibeonite mula sa mga Israelita. At hindi nila pinatay ang mga ito. Sa araw na iyon, ginawa niya ang mga Gibeonite na tagaputol ng kahoy at tagadala ng tubig para sa kapulungan
upang magbigay para sa mga pangangailangan ng altar ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya. At iyon ang kanilang ginagawa hanggang sa araw na sinusulat ito. Yada. Yada. Kabanata 10. Tumigil ang araw. Narinig ni Haring Adoni Sedek ng Jerusalem na winasak ni Joshua at ng mga Israelita ang lungsod ng Ai. At ginawa sa Ai at sa hari nito ang ginawa nila sa Jericho at sa hari nito. Narinig din niya na ang taga Gibeon ay nakipagkasundo ng kapayapaan sa mga Israelita at naging kakampi nila. Siya at ang kanyang mga tauhan ay labis na natakot dahil ang Gibeon ay isang mahalagang lungsod tulad ng mga maharlikang lungsod. Mas malaki ito kaysa Ai, at ang lahat ng tao nito ay magagaling na mandirigma. Kaya't si Haring Adoni-Sedek ng Jerusalem ay humingi ng tulong kay Haring Hoham ng Hebron, Haring Piram ng Jarmuth, Haring Japia ng Lashish, at Haring Dibir ng Eglon. Sinabi niya sa kanila, "Ali kayo at tulungan ninyo akong salakayin ang Gibeon, sapagkat ito ay nakipagkasundo kay Joshua at sa mga Israelita." Kaya't nagkaisa ang 5 hari na mga Amorite, ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lashish, at Lucky. Eglon. Lachish, Oo. pumunta sila kasama ang kanilang mga hukbo. Nagkampo laban sa Gibeon at inatake ito. Nagpadala ng mensahe ang mga taga-Gibeon kay Joshua sa kampo ng Gilgal. Gilgal. Huwag Gilgal, sorry. Oo, Gilgal. Huwag ninyo kaming iwan, inyong mga lingkod. Pumarito kayo ng mabilis at iligtas kami. Tulungan ninyo kami dahil ang lahat ng mga hari ng mga Amorite mula sa kabundukan ay nagkaisa laban sa amin. Kaya't si Joshua ay umakyat mula sa Gilgal kasama ang kanyang buong hukbo, kabilang ang mga pinakamahusay na mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa sa kanila ang makakapanlaban sa iyo." Matapos ang magdamagang pagmarcha mula sa Gilgal, inatake ni Joshua ang mga kaaway ng biglaan. Pinuno ni Yahweh ang kanilang kampo ng kalituhan. Kaya't natalo sila ni Joshua at ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila ng mga Israelita sa daang papunta sa Beth-horon hanggang sa Azekah at Makeda. Habang tumatakas sila mula sa mga Israelita sa daan pababa mula sa Beth-horon patungo sa Azekah, nagbagsak si Yahweh ng malalaking tipak ng yelo sa kanila. At mas marami ang namatay dahil sa yelo kaysa sa napatay na mga tabak ng mga Israelita. Sa araw na ibinigay ni Yahweh
ang mga Amorite sa kamay ng mga Israelita. Sinabi ni Joshua kay Yahweh sa harapan ng mga Israelita, Araw, tumigil ka sa ibabaw ng Gibeon, at ikaw, buwan, sa lambak ng Aljalon. Aljalon. Tumigil ang araw at huminto ang buwan, hanggang sa ang bansa ay makaganti sa mga kamay. Gaya ng nasusulat sa mga kaaway, ay makaganti sa mga kaaway, gaya ng nasusulat sa aklat ng Joshua. Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog ng halos isang buong araw. Wala pang araw na tulad nito noon o magmula pa na nakinig si Yahweh sa isang tao. Tunay nga, si Yahweh ay nakikipaglaban para sa mga Israelita. Pagkatapos, bumalik si Joshua at ang buong hukbo ng Israel sa kampo sa Gilgal. Pinatay ang 5 hari ng Amorite. Ang 5 hari ay tumakas at nagtago sa Yugib sa Makeda. Nang ipaalam kay Joshua na natagpuan ang 5 hari na nagtatago sa Yugib sa Makeda, sinabi niya, igulong ang malalaking bato sa bunganga ng Yugib at magtalaga ng mga lalaki para bantayan ito. Ngunit huwag tumigil. Habulin ang ating mga kaaway. Salakayin sila mula sa likod at huwag hayaan silang makapasok sa kanilang mga lungsod, sapagkat ibinigay na sila ng alahayang sa iyong mga kamay. Kaya't lubos silang tinalo ni Joshua at ng mga Israelita, bagamat may ilan pang nakaligtas na nakarating sa kanilang mga paderang lungsod. Ang buong hukbo ay ligtas na bumalik kay Joshua kay Joshua sa kampo sa Makeda. At malayang sinuman ang walang sinuman ang nagtangkang magsalita laban sa mga Israelita. Sinabi ni Joshua, buksan ang bunganga ng Yugib at dalhin sa akin ang 5 hari. Kaya't dinala nila ang 5 hari mula sa Yugib. Ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish at Eglon. Nang dalhin ng mga haring ito kay Joshua, tinawag niya ang lahat ng tao ng Israel at sinabi sa mga pinuno ng hukbo, lumapit kayo at ilagay ang inyong mga paa sa leeg ng mga haring ito. Lumapit sila at inilagay ang kanilang mga paa sa leeg ng mga hari. Sinabi ni Joshua sa kanila, huwag kayong matakot. Huwag kayong panghinaan ng loob. Magpakatatag at magpakatapang. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng kaaway na inyong lalabanon. Pagkatapos, pinatay ni Joshua ang mga hari at ibinitin ang kanilang mga katawan sa 5 poste. Iniwan ang mga ito hanggang sa paglubog ng araw. Bago gumabi, inutusan ni Joshua
na alisin ang mga katawan at ilibing sa yungib kung saan sila nagtago. Nilagyan nila ng malalaking bato ang bunganga ng yungib na naroon pa rin hanggang sa araw na isinusulat ito. Nasakop ang mga lungsod sa timog. Sa araw na iyon, sinakop ni Joshua ang Makeda. Iniligay niya sa tabak ang lungsod at ang hari nito at ganap na winasak ang lahat ng tao roon. Walang iniwang buhay. Ginawa niya sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos nagtungo si Joshua at ang hukbo ng Israel mula sa Makeda patungo sa Libna at isinalakay ito. Ibinigay din ni Yahweh ang lungsod na iyon at ang hari nito sa kamay ng mga Israelita. Pinasak ni Joshua ang lungsod at ang lahat ng tao roon gamit ang tabak. Ginawa niya sa hari ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos, nagtungo si Joshua at ang hukbo ng Israel mula sa Libna patungo sa Lakish. Pumwesto sila laban dito at sinalakay ito. Ibinigay ni Yahweh ang Lakish sa kamay ng mga Israelita. At kinabukasan, sinakop ni Joshua ang lungsod at pinatay ang lahat ng tao roon sa tabak, tulad ng ginawa niya sa Libna. Samantala, si Horam, hari ng Gezer, ay sumugod upang tulungan ang Lakish. Ngunit tinalo siya ni Joshua at ang kanyang hukbo hanggang sa walang natirang buhay. Pagkatapos nagtungo si Joshua at ang hukbo ng Israel mula sa Lakish patungo sa Eglon. Pumwesto sila laban dito at sinalakay ito. Nasakop nila ito sa araw ding iyon at pinatay ang lahat ng tao roon sa tabak. At ganap na winasak ang buong lungsod tulad ng ginawa nila sa Lakish. Pagkatapos, nagtungo si Joshua at ang hukbo ng Israel mula sa Eglon patungo sa Hebron at sinalakay ito. Nasakop nila ang lungsod at pinatay ang hari at ang lahat ng tao roon. Walang iniwang buhay. Tulad ng ginawa nila sa Libna at Hebron. Kaya nasakop ni Joshua ang buong rehiyon, kabilang ang Kaburolan, ang Negev, ang kanlurang paanan, at ang mga dalisdis ng bundok, kasama ang lahat ng kanilang mga hari, at walang iniwang buhay. Ganap niyang winasak ang lahat ng may hininga, ayon sa inuutos ni Yahweh, ang alahayam ng mga Hebreyong Israelita. Nasakop ni Joshua ang mga lugar mula sa Kadesh, Barnea hanggang sa Gaza, at mula sa buong rehiyon ng Goshen hanggang sa Gibeon. Nasakop ni Joshua ang lahat ng mga haring ito sa kanilang mga lupain sa isang kampanya lamang, dahil si Yahweh ang alahayam ng mga Hebreyo
ay lumaban para sa mga Israelita. Pagkatapos, bumalik si Joshua at ang hukbo ng Israel sa kampo sa Gilgal. Yada. Yada. Okay, so mark Yada. tayo dito, mga kapatid. Meron bang Take mga... note po ha, Oo. si Joshua ay lahing Ephraim. Mm. So, expected na ang mga kaya kasi na lapu-lapu, nandun pa rin ang kanila. Nasa DNA talaga nila ang mga magaling naman dirigma. Mm. Kadugo nila si Joshua? Oo, Ephraimite eh. Ephraim. Ephraim si Joshua, di ba? Ephraim. Si Lapu-Lapu, Ephraimite din? Oh, nasa bandang Visayas ang malamang. Lahat naman ng Israelita ay mga mandirigma, di ba? Mga matatapang. Okay, so wala na ba At ang Oo. At ang hindi sumusunod o sumusuway ay may consequence, no? Hindi sila nagwawagi, natatalo sila. Mm. So tayo ganun din siguro. Pag tayo ay may mga paglabag, mga sadyang paglabag, ay tayo ay magagapi ng kalaban o ng ating sarili. Any reaction po, mga kapatid? Wala lang may reaction. Meron tayo musika, sis. Sige sis, ito na lang ang lahat ay bigay ng alahayam. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig at purihin ng alahayam sa kanyang mga salita at kautusan. Yada. Halalwaya alahayam yada. Yada. Be blessed, shalom. Be blessed. Shalom. Kay ganda ng ating Be blessed po. Okay, be blessed mga kapatid. dito sa ating mundong ibabaw. Sari-sari mga ibon nagliliparan, at tayo'y sayang pagmamasdan. Iba't ibang hayop ang nakikita, kay linaw ng ilog, batis at lawak. Naglalaki ang puno sa gubat, daming isda sa lawak ng dagat. Ang lahat ay bigay ng alayam upang mamuhay ng kasaganan. Langap ang sariwa't malinis na hangin, kay ganda ng buhay kung iisipin. Ang lahat ay bigay ng alayam
pakinabang. Sa kanyang lahat ng kabutihan na ating tinatamasa at natikman. Awit ng paglalarawan ng katotohanan na tanging sa Kanya ang pinagmulan. Kapangyarihang walang hangganan. Na di kayang sukatin at mapantayan. Dapat ang lahat ay ating pakaingatan. Na tanging bigay ng alahayam. Sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan. Mula sa simula at magpakailan paman, ang lahat ay bigay ng alahayam upang mamuhay ng kasaganan. Langhap ang sariwa't malinis na hangin, kay ganda ng buhay kung isipin. Ang lahat ay bigay ng alahayam na tayo lamang ang nakikinabang. Sa Kanyang lahat ng kabutihan na ating tinatamasa at natikman. Na ating tinatamasa at natikman. Na ating tinatamasa